Nga na lagi ko po sinasabi, wala naman po akong balak tumakbo dahil dagdag sakit sa ulo, dagdag obligasyon, responsibilidad. Pero kasi may nag-push po sa akin na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao, kasi kailangan nila ng tunay na pagbabago. So ako po bilang dati nang tumutulong, sabi ko nga po 10 years old pa lang po ako, tumutulong na po ako sa tao, hindi lang po sa tao, pati sa mga aso't pusa na napupulot ko po sa lansangan, inaampon ko. So hindi lang po ngayon ako tumutulong na kagaya po ng iba na dahil may kailangan, dahil eleksyon, tumutulong sa mga tao. Tapos pagkatapos, wala na, hindi na ulit magpaparamdam. So hindi po ako ganun, matagal na po. So ngayon po, dahil pinupush po nila ako na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao. Kaya sabi ko, siguro nga mas marami akong matutulungan kapag nakaposisyon na po ako. Pwede ba namin malaman kung sino itong nag-push o nag-udyok sa'yo? Sa totoo lang po, hindi po sila politiko or normal na tao lang po, kaibigan ko lang po. Ilang beses mo na itong tatakbo, Rosmar? Pangalawang beses po. Nung unang beses po, hindi po ako nakaikot or nakakampanya kahit isang beses dahil nanganak po ako May panahon ng eleksyon. So, mas priority ko po yung pagbubuntis ko, mas priority ko po yung pamilya at anak ko po. Ano kaya yung pagkakaiba nung unang beses at ngayon natatakbo kang muli? So, nung unang beses po, hindi po ako nakaikot kahit isang beses. Pero although tumutulong na po ako noon before, hindi po ako nakaikot kasi po buntis po ako noon, medyo maselan at first baby ko po. Unlike po ngayon na talagang sinisipagan ko po sa tulong na rin po ng mga kaibigan ko na sumusuporta po sa akin, lalo na po ng Shift International. Sabi ko, lahat ng bagay pwedeng matutunan. Hindi naman po ako bobong tao. Pagiging prangka, hindi po ako bobo. Nakagraduate po ako sa Far Eastern University, batch 2015. And section 1 po ako doon, pilot section po talaga ako. Sa social media po, minsan po kolokoy ako, nang aasar, patola, ganun po yung content ko. Pero tulad nga po ng sinasabi ko, hindi lahat ng bida sa pelikula mababait at hindi po lahat ng kontrabida masasamang tao in real life. So yung Rosmar po sa social media at Rosmar po sa totoong buhay ay magkaiba po. At yung content ko po na parang engot-engotan, tanga-tangahan, hindi po ganun yung Rosmar dahil masasabi ko naman po na matalino po akong tao. At hindi po doon nagtatapos yung pagiging politiko dahil unang-una po sa lahat, anin po ang katalinuhan sa law or kung ano pong yan, kung hindi ka naman po bukal sa pagtulong sa mga tao, kung yung puso mo wala po talaga sa pagtulong, nonsense po yun para sa akin.